Hello, sa mapagpalang umaga po sa inyo mga kapatid. Purihin ng Panginoon at ginising na naman niya tayo sa araw na ito. Ang ating morning devotion po ay pinamagatan pong The Mood Mender. At ang verse po natin ay mula po sa Psalm chapter 94 verse 19. Ang sabi po, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Amen. Sabi po dito sa ating Our Daily Bread, as I waited at the train station for my weekly commute, negative thoughts crowded my mind like commuters lining up to board the train. Stress over debt, unkind remarks said to me, helplessness in the face of a recent injustice done to a family member, and many more. By the time the train arrived, I was in terrible mood. On the train, another thought came to my mind. Write a note to God, giving Him my lament. As soon after I finished pouring out my complaints in my journal, I pulled out my phone and listened to the praise songs in my library. Before I knew it, my bad mood had completely changed. Little did I know I was following a pattern set by writer in Psalm 94. The psalmist first poured out his complaints. Rise up, judge of the earth. Pay back to the proud what they deserve. Who will rise up for me against the wicked? Who will take a stand for me against the evildoers? Mababasa po natin yung sa Psalms 94 verses 2 and 16. Sabi po sa verse 2, rise up, judge of the earth, pay back to the proud what they deserve. At yung sa verse 16 nga po, who will rise up for me against the wicked? Who will take a stand for me against evildoers? He didn't hold anything back as he talked to God about injustice done to widows and orphans. Once he'd made his lament to God, the psalm transitioned into praise. But the Lord has become my fortress, my God, the rock in whom I take refuge. So, yun po yung nasa verse 22 ng Psalm 94. But the Lord has become my fortress and my God, the rock in whom I take refuge. God invites us to take our laments to Him. He can turn our fear, sadness, and helplessness into praise. So praise has the power to lighten our heaviest burden. Amen. Praise the Lord. So sa atin po paggising natin sa umaga, minsan though nagde-devotion tayo, nananalangin tayo, yung habang nagpe-prepare tayo, habang nasa commute, kadalasan ang naiisip natin is yung mga kabigatan natin sa buhay. Ano po, habang naglalakad tayo papasok, yung mga problema sa pera, problema sa utang, problema sa pamilya, problema sa ating relationships, kung may mga injustice sa mundo, meron tayo kung may mga problema tayo like na-scam tayo or may mga kamag-anak tayo na nanakawan or napatay or gano'n na walang justice na nakukuha, ganyan. Ang daming mga parang yun, dami nating mga iisip ng mga problema, yung mga kasakitan, yung mga bagay na parang overwhelming masyado yung mga problema na wala tayong magawa, wala, kumbaga, hindi natin kayang solusyonan yung mga ganun. Minsan pati yung yung mga masasamang words na nasabi patungkol sa atin. Katulad kanina, naglalakad ako, naaalala ko yung hindi magandang pangyayari sa workplace na nasaktan ako, tapos bigla ako napasabi na, ay hindi, tapos na yun, move on, move on. So, ganun yung mga tumatakbo sa isip natin na ganun yung mga tumatakbo sa isip natin minsan lalo pag tayo ay mag-isa. Ah, Talaga namang kumbaga nakakapa-bad mood siya. Pag may isip mo yung lahat ng mga problema, yung habang naglalakad ka, pabigat ng pabigat yung shoulder mo kasi dagdag ng dagdag yung dinadala mo, no? Ganun po tayo usually, po. So ito din yung nangyari dito sa author natin sa Our Daily Bread na habang nag-aantay siya sa train station, ang dami-dami niya naisip ng mga problema sa niya, sa buhay niya, sa mga family niya, ganyan. Hanggang sa nung dumating yung train,
iba na yung ano niya, yung mood niya, kumbaga mabigat na yung aura niya, mabigat na yung pakiramdam niya, yung mood niya masama na. Pag sa kanya ng train, naisip niya na ano, na magsulat ng note sa Panginoon. So, nagsulat siya sa kanyang journal ng lahat ng mga naisip niya na ano, bakit hindi fair ang mundo, bakit may injustice, bakit ganito. Minsan tayo pa mga anak ng Diyos, nakakaranas tayo ng mga sobra-sobrang paghihirap. Yung mga gano'n na ano, sinulat niya lahat sa kanyang journal. Ano po, after niyang magsulat, nakinig siya ng praise songs and later na-realize niya, nagbago na yung mood niya. Kumbaga, na gumaan na yung pakiramdam niya. So, ganun din po ang ating mababasa dito sa Psalm 94. Ano po, dito niya inirelate yung kanyang experience na yun na sa pagsisimula nga ng ano ng Psalm 94, sinabi doon ng ano ng writer ng Psalm na rise up, judge of the earth, pay back to the proud what they deserve. So bumangon ka, gantihan mo yung mga proud. Ibigay mo sa kanila kung ano yung nararapat para sa kanila. At dun sa verse 16, sabi niya, who will rise up for me against the wicked? Sino yung kakalaban dun sa mga masasama? Ano po, who will take a stand for me against evildoers? So, sino yung maninindigan laban dun sa mga masasama, mga gumagawa ng kasamaan? So, minsan ganun yung ating mga questions sa ating buhay na, Lord, bakit hinahayaan mo yung mga ganitong mga pangyayari? Bakit inaalaw mo yung mga ganito? Sino yung magtatanggol sa akin laban dito sa mga gawa ng kaaway na ganito? Ano po? Pero after natin na ibigay sa ating Panginoon yung ating mga dinaramdam, after nating ibuhos sa Kanya yung ating mga problema, katulad nito, ang ginawa niya is sa journal, ano po, pwede naman din po natin gawin yon. Pwede rin naman na through prayer, ano po, kausapin natin ang Panginoon na iiyak natin sa Kanya yung lahat ng nararamdaman natin, sabihin natin sa Kanya lahat ng nararamdaman natin. And makita natin nung nakinig siya ng praise song, biglang nagbago yung mood niya and ando na yung yung paggaan ng kanyang burden, ano po. 'Di ba? Sabi sa atin ng Panginoon, ibigay natin sa kanya yung ating mga burdens. So ganun po yung dapat natin gagawin pagka nakakaramdam po tayo ng ang mga kabigatan sa ating buhay. Minsan parang overwhelming na yung mga problema, parang hindi na natin kayang buhatin, hindi na natin kayang dalhin. Ibigay natin lahat sa Panginoon. He will turn our fear, our sadness into praise. So, maaaring through praise songs, maaaring mangusap siya sa atin sa pamamagitan ng ating kaisipan, maaaring mangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, or sa pamamagitan ng mga kapatid na nasa paligid natin, ano po. Pero mangungusap po sa atin ang Diyos at siya yung magbibigay sa atin ng consolation. Ang sabi nga dito sa ating verse, sa Psalm 94:19, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Yun po yung kagandahan na nasa Panginoon tayo, ano po, na pagka sobra-sobra yung anxiety natin, sobra-sobra yung iniisip natin. Kumbaga hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na malunod doon hanggang umabot tayo sa depression, hanggang yung iba hindi na kinakaya, nagpapatiwakal, ano po. Purihin ang Diyos na pagka nakakaranas tayo ng ganun, inaano niya agad tayo. Kumbaga, ayun nga, yung kinokonsole niya tayo, ano po, binibigyan niya tayo ng comfort. Marami siyang mga ginagamit na kaparaanan. At kahit na andun yung anxiety natin, andun yung napakaraming problema, laging kumbaga kino-convert ng ating Panginoon into joy, into thanksgiving yung ating mga kalungkutan, ano po. Kaya pagka nasa Panginoon tayo, alam natin na may victory tayo, ano po. Alam natin na mapagtatagumpayan natin yung lahat ng mga bagay-bagay. So, yun nga po, pag nakakaranas po tayo ng mga gano'n na parang overwhelming na, parang hindi na natin kaya, wag mong kayanin, wag mong piliting kayanin. Kasi talagang hindi mo kaya, ibigay mo sa Panginoon, ano po. Alalahanin po natin na ang kalaban natin dito sa mundo is yung, ano po, mga gawa ng dyablo, ano po, minsan hindi yung tao mismo na nagsalita sa atin ng masama, nag-insulto sa atin, hindi po yun yung kalaban natin. Ang kalaban natin is yung dyablo na gumagamit dun sa kapatid
o doon sa tao na yun para i-down ka. So, ang kailangan din natin para mapagtagumpayan yun, hindi yung sarili nating lakas, kundi lakas na nanggagaling sa Panginoon. Ano po? Kaya, wag nating sasarilinin yung mga ganitong mga problema, ganitong mga nararamdaman. Ibigay natin sa ating Panginoon, ibuhos natin lahat sa Kanya. Kung gusto nating umiyak, iiyak natin sa Kanya. At papalitan niya ng Panginoon ng praise, ng joy. So sabi, yung title nga natin, The Mood Mender. He will mend our mood, So ayusin ng Diyos ang ating mood, para gumaan po yung ating burden. So, marami po tayong mga na-experience din po na ganyan, na minsan parang talagang sobrang bigat na ng lahat, Pero, pag nabasa mo yung salita ng Diyos, or mangusap siya sa'yo, yung sa personal lang, or mangusap siya sa'yo sa pamamagitan ng kanta, or mangusap siya sa'yo sa pamamagitan ng ibang kapatid, parang gumagaan yung lahat, na parang, nawawala yung power ng problema over you. Gumagaan lang ang lahat. Andyan pa rin yung problema, pero hindi ka na nabibigatan, magaan na siya. So, ganun po ang paggawa ng Diyos sa ating buhay. At lagi po nating alalahanin na ang Diyos ay tapat, pag sinabi po niyang tutulungan niya tayo, pagagaanin niya yung ating burden, pagagaanin niya talaga. At alalahanin po natin, marami na tayong mga napagdaanan na problema in the past na napagtagumpayan natin sa tulong ng Panginoon. So itong problema na kinakaharap mo, pagtatagumpayan mo din yan sa tulong ng Panginoon. Hindi yan permanente na andyan lang. So don't stress over it at ipaubayan natin sa ating Panginoon. So, amen po. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga pangako, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na sa dami po namin mga iniisip, sa dami po namin mga kinakarga sa aming buhay, sa dami po namin mga problema na nagkukos sa amin ng anxiety, nariyan ka, Panginoon, upang baguhin ang aming mood. Nariyan ka, Panginoon, upang pagaanin ang aming mga burdens. Nariyan ka para baguhin, Panginoon, yung aming pagtingin sa mga problema, Panginoon. Lagi mo kaming tinutulungan para masolusyonan at malampasan namin yung lahat ng aming pinagdadaanan. Salamat, O Lord. Salamat na kayong patuloy na nagbibigay ng kalakasan at kagalakan sa amin, Panginoon. And Lord, kung meron nun po mga kapatid na nakakaranas ng mga kabigatan sa sandaling ito, Panginoon, nawa mangusap po kayo sa kanila, Panginoon. Kargahin niyo po, Panginoon, yung mga kabigatan na kanilang dinadala, Panginoon. Mangusap po kayo sa kanila na ipaubaya sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kabigatan na kanilang nararamdaman, O Lord. And show them, Panginoon, na sila po ay victorious, Panginoon, kapag kasama kanila, Panginoon. At itong mga aming mga dinadala, Panginoon, ito man ay kalungkutan, takot, pag-aalala, i-convert niyo po nawa ito, Panginoon, into joy, into praise, and into thanksgiving, Panginoon. Salamat, O Lord, at maging sa maghapon na ito, Panginoon, tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang araw na ito. Kayo po ang mag-ingat, magpala sa bawat isa, at gawin niyo po kami pagpapala din po sa mga tao sa paligid namin. Ano man po yung mga mapagdaanan namin sa maghapon na ito na magkukos sa amin ng anxiety, Panginoon. May you turn it into praise, into joy, into victory, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba at kinadakila. In Jesus' name. Amen. So, ayun. Maraming salamat po sa panonood, mga kapatid. Mag-iingat po tayo sa maghapon at huwag po tayo magpapadala sa mga problema. Ibigay po natin yan sa Panginoon. God bless you all.